Hello guys, welcome to my channel, Kasanit Vlogger. Ito guys, pakita ko lang yung kalan natin na elevated nozzle, kung paano yung nagtatapos na may carbon na yung nagpapatuyo ka na ng sa flooring ng chamber. Mayroon siyang talagang carbon pagkapatuyuan mo na, pagkapapatuyuan. Pero habang nagpapatuyo ka guys, sunog na sunog to kasi may apoy sa gitna. Kasi tingnan nyo guys, sa pinakasentro ng kwan nito ng nozzle, mayroon siyang butas. So ni-revise ko yung butas para maganda yung sunog sa carbon. Pagka patuyuan mo na, sunog na sunog para siyang pulbos. So ito guys yung shout out pala kay paring Boy Bakal na nagmawa siya ng twisted. Hindi na kailangan ng maliliit na butas sa ilalim kasi magbabarado yun pagka magpatuyo ka. Nagbabarado yun kasi sumasayad sa flooring. Pag natutong na yung langis natin, may carbon na, magkakarbon na. Pagka natutong na, matatakpan yung dulo. Kaya nag-revise ako guys. Ito pa rin Boy Bakal, kung mapanood mo ito, isa na lang yung nasa sa pinaka tuktok sa pinakadulo ng elevated nozzle sa ilalim. Isa na lang, 1/8 na lang yung oil pump, oil aerator, isa na lang kasi hindi yan magpabarado kasi malaki. So tuwing umaga, alagaan mo lang, mayroon tayong steel brush para habang sinisimot mo yung carbon doon, so brushan mo rin yung pinakadulo kasi para malinis din. Isa na lang ang kailangan natin, isa na lang paring Boy Bakal, subukan mo isa na lang, masubukan mo rin 1/8 na lang ilagay mo. Tapos ang mga distractor niya, 1.5 yung niya, distractor. Tapos sa center, sa pinakagitna sa ilalim, yung pinaka oil aerator, 1/8. Yun lang, pwede na, lakas na yung apoy niyan. Pag yan ang nagbomba sa ilalim guys, talsik na yung mga kulangot. Pag pinalakasan mo, aahaw na yung langis, talsik yung mga kulangot. So yan lang pa rin Boy Bakal na yung ginawa mo ngayon D3, okay, pero bukit talaga yun. Marami akong D3 dito pare. Susubukan ko rin yung D3 dito, pero masikip pag D3 kasi mahirap ka pero wala namang problema kung sa akin lang, kasi sa akin talaga ganyan kay paring Boy Bakal kasi nasa gilid, nakati-connector sa akin nandito lang naman hugutin sa gilid ayan so napakaganda ito, talaga napakaganda. So tingnan nyo guys, sa center ng tuyong-tuyo, parang abo siya kasi nandyan yung oil aerator niya sentro lang, sunog na sunog yung pinaka abo na yun, abo na. So ito ang pinaka maganda kasi kahit mainit, pwede mong hugutin, pwede mong ibalik. Ayan kaso lang pinagbabawal talaga kasi yun talaga yung design ko so mangyari yan, magti-connector ka na lang kayo guys kasi ito talaga design ko talaga ito so ito ang pinaka super ganda na, wala nang kasing katulad. So yan tuyo na yung flooring natin, tuyo na yan, pero may apoy pa sa sentro nang inihihay pa uli ng hangin, nabuhay uli yung apoy. So powder na yan yun guys. So pagka kuha na yan, dakutin na natin kinabukasan, dakutin na natin, puting-puti yung niya. Ayan ayan guys, sa may pangdakot ko, puting-puti na yung mga sunog na langis. Ayan dinadakot ko na
Puting-puti na yan, oh. Ayan, oh, puti. Alikabok na yan, oh. Alikabok na lang, oh. Alikabok na lang siya, oh. So yan ang kagandahan natin, kagandahan ng design natin kasi may nanatiling at apoy doon sa pinakasentro. May apoy doon, tapos tutumpukin mo lang sa gitna, ganun. Kung hindi ka busy, sakalan mo bago magtatapos ng patuyo mo, ganun muna sa gitna eh. May apoy kasi doon, oh. O, wala yan, tuyong-tuyo yung flooring natin, oh. Tingnan mo yung flooring natin guys, oh. Matagal na to, ginagamit namin to. O, tingnan mo yung guys, oh, mga puting-puti na lang, oh. Sunog na sunog yan, oh. Sunog na sunog yan. So ang flooring natin napaka tuyo. Ayan, oh. Tuyo yan guys. Yung mga yan, mga ano yan, oh. Alikabok na yan, oh. Tingnan nyo, alikabok, oh. Ayan, alikabok yan guys. So yun ang kagandahan ng design natin na kahit mainit pa, pwede mong alisin ka agad siya, oh. O, tingnan nyo guys, yung sa sentro. Sunog na sunog, puting-puti, oh. Puting-puti yan. Alikabok na lang yan, para siyang parang apog. Oh, yan ang design natin guys na super wala nang katulad. So yan pa rin boy bakal. Pare, yan lang pare. Ayan, oh, yung oil aerator. Subukan mong sintro, isa na lang. Ayan, diyan sa sintro. Gawin mong isa na lang dyan, oh. Malakas yung bomba kasi 1.8 yan, hindi mo na kailangan na i-twisted. Parehas lang din yung lamutak. Parehas lang din yung lamutak ng ano, ng hangin pagka nasa langis na. Nasubukan ko na yan, dami na akong ginawa dito na experiment. So nag-stay ako sa center holes. Ayan, oh. Ayan, binutasan ko na lang sa gitna ng 2.5 mm. Okay na, yun yung pinaka oil aerator nya. So may guys, abangan nyo guys, magre-remodel ako ng nozzle. Pero ganito pa rin, i-remodel ko lang. Re-remodel ko lang, hanapin ko yung pinaka maganda. So pinaka maganda na para siyang gasol na daming pinong-pino yung ano niya, mga buga ng apoy. So yun na naman ang tutuklasin ko sa ganitong nozzle niya. So magre-remodel siguro konti. So ganyan lang guys, upgrade ng upgrade. Pero ito super ganda na nga ito eh. Pero hanapan pa natin ng yung pinong-pino yung apoy niya. Wala nang parang ano na, parang mga gasol style. So damihan siguro. Damihan ko dito yung butas dito sa taas. Tapos pwede rin palakihin yung pinaka-top. Kasi diretso lang man siya, oh. Diretso lang man yan, tingnan, oh. Ayan guys, diretso lang. So yan guys, nakita natin na laging tuyo yung flooring. Kinabukasan mo nang takutin. Ayan, oh, kasi nakakalas naman lahat ng spare part. Yan, oh. Halimbawa, yan guys, spare part natin, nakakalas naman siya. So okay guys, balik mo lang yan pagka nadakot mo na. Balik mo lang yan, oh. Yan yung mga spare part ng kalan natin. Pabayaan na natin yan, bukas na yan linisan, ganyan guys. So may pang steel brush ka, laging nalilinis yung pinaka-nozzle nya. Yan guys, pakita ko lang pare boy bakal. Subukan mo rin na yung center ng nozzle is isa na lang yung butas na 2.5 mm. Okay yun kasi ang ulbo, lahat ng paligid niya bumubukal yung bula, nagbubula lahat yan, gumagalaw ng malakas. So ganyan na lang pare. So yan ang sikreto natin ngayon pare. Pag tinuro mo na yan lahat pare, lahat naman matuto na naman. Sila naman pare ang marunong magbinta ng marami pare. Ang sipag mo magturo. So pare, tinatamad ako magturo na eh.
Kaya shout out sa'yo pare. Kaya ditris, marami akong ditris. Makapal pa, mga 6mm. Super galba. Galba siya talaga, galvanize siya. Back to back sa loob at saka sa labas. Back to back yung pinakagalba niya. So yun yung kagandahan yung ano natin, yung kala natin, kasi pagka tapos mo magluto na natalsikan lang, punasan mo lang, wala ka nang isipin pa na mag-retouch ka ng pintura, kasi kung ordinary na susunog dito, ito stainless, ito ibaping mo lang uli, kinis na naman. Ganun lang guys, parang gasol platform. Yung gasol stainless kasi yung pinaka platform niya parang ito rin, parang gasol din tayo platform niya, punasan mo lang. Ganun guys, na ganun. Shout out lang kay paring Boy Bakal. Nasubukan mo yung 1 holes na lang sa center, sa ilalim 2.5, para isa na lang yung kwan, para hindi nagbabarado talaga, kaya binago ko, kasi nagbabarado yun pagka patuyo na yung langis, patuyo na, nagbabarado. Ito ngang 2.5mm kailangan ko pa ng steel brush para laging malinis. So yan lang po, God bless.